So ngayon mapunta naman tayo sa Autodesk Maya. Ito yung ginagamit kadalasan pang modeling. Ngayon mapunta tayo sa pinakataas sa file. Gawa tayo ng new scenes. Ito tawag dito yung 3D viewport. Tapos ito bagong scenes yan. Tapos parang magre-reset yung viewport. Depende kung anong scene. Tapos pwede tayong mag-import o mag-export ng kung ano-ano mong magagawa natin dito. Pwede natin isend sa Unity o Unreal yung mga game engines. Tapos itong export offline files, mga files, atom, mga animations, tapos After Effects, mga effects yan. Create reference, mga references, view image, tsaka view sequence, dito animation. So tulad ng sinabi ko, yung Autodesk Maya, more on animation talaga siya nung una, pero nalagpasan niya na yung kapabilidad ng 3ds Max sa pagdating sa modeling. So parang naging all-in-one na siya. So ito yung mga recent files gawa ko. Tapos mapunta naman tayo sa edit, undo, redo. Yan, copy paste, mga delete, statements, duplicate. Pwede na tayo mag-group o ungroup, parent o unparent. Saan yun? Sa hierarchy. Ngayon yung hierarchy rito, tawag doon outliner. Ito. Pag gumawa tayo ng cube, ayan. Ito yung outliner. Paano mag-rename? Double click, left click. Ganun lang. So, punta naman tayo sa iba. Sa create, yung nerves tulad na sinabi ko, mga kurba yon, mga curves yon, kaya naging nerves yung curves. Polygons, yan, yung mga kung ano-anong mga shapes dyan na pwede natin magamit. Yung mga volume primitives tsaka lights, pang ano na to more on animation na itong pinag-uusapan natin dito, ay nakafocus tayo sa modeling. So yan, mga curves, mga vertices yan. Construction plane, free image planes, yan, mga planes lang. Yung plane, kung matatanong nyo, ito yung plane. Ito yung plane. Create, polygon, plane. Ayan. So, alisin natin to. Go ulit tayo. Polygon, plane. Ayan, makita nyo. So, ano yung pinindot ko? Paano mag-focus yun? Letter F yun, yung pinindot ko. So, ayan, makikita nyo yung plane. Pero, kapag nilingon natin to, kulay black. Ano tong ibig sabihin ng kulay black nito? Ganito yan. Ito yung tinatawag na backface culling. Ibig sabihin, yung likod na to, transparent siya kapag tinignan natin siya sa camera. Kaya yung mga laro, merong nakikita lang yung front. Kapag tumingin na sa likod, transparent. Parang see-through. Ganun yun. So, kaya nagiging ready yung isang bagay kasi na-enclose. Kumbaga, kapag gumawa ka ng square, nasan dyan yung item? Nasa loob. Makikita nyo, itong mga nasa loob na to, yung mga, kaya siya ginawang item imbis na gray kasi yun yung mga transparent faces. Ganun talaga pag gumagawa ka ng mga 3D. Ngayon, ito naman yung mga face na nakikita o nadi-display kapag tumingin ka man sa camera dito, gumawa ka ng camera o kung ano pa man. Ngayon, ito naman yung modify, transform tools, move tool, rotate tool, ayan. So, meron naman dito mga hotkeys, Q, W, E, R, ito, W, E, R, at ito yung Q. So, yun naman madalas na ginagamit. Tapos, mapunta muna tayo sa gilid. Panel layout. Yan. Ito yung mga panel layout. So, ano yung pinindot ko? Ito yun. Pag pinindot ka dyan, ito yung parang orthographic view. Ano ba yung orthographic view? Ito yun. Ito yung perspective view. Ito yung side view. Ito yung front view. Ito yung top view. Iba-iba yung view yan. Na kapag tinignan nyo, medyo nakakalito. Ano ba itong tinitignan ko? So, parang bumalik ka. Balik tayo sa normal na view. Ito. So, para makita mo yung apat na view, ito. Para makita mo yung normal na view, ito lang. Ayun, pwede ka namang yung parang ano lang, makita yung front, parang dalawahan, mahati yung view. So, meron siyang iba't ibang view. Tsaka nakalock siya Kapag ginalaw-galaw mo siya, hindi pwede. Kasi nakalock yung mga views sa top, tsaka front, tsaka sa side. So, makikita nyo rito yung X, Y, Z, magkakaiba. Diba? Magkakaiba yung Z, Y. Tapos ito, Y, X lang. Diba? Magkakaiba sila kasi iba-iba yung mga camera angles niyan.
So, mapunta naman dito tayo sa display. So, ayan yung grid. Kita natin para maayos yung pagkatingin natin kung ano ba nangyayari. Yung heads up display, yan. More on animation tong mga to. Hide. Kung ano yung pwede natin i-hide or i-show. Parang sa Photoshop, pag pinindot mo yung mata. Tapos yung show, yan. Pwede natin makita kung ano yung pwede nating mga i-select. Kung pag sinelect natin to, tapos pwede natin siyang i-hide. Tapos pwede rin natin siyang i-show. So, wireframe color, yan, mga displays, polygons. Ito yung backface scaling, kung gusto ba natin ipakita. Yan, mga vertices, vertex size, kung ano-ano pa man pwede natin pag-aralan dito. Mga soften edges, harden edges, sa displays na yan eh. So, meron din naman dito nun, sa gilid, mesh display. Ganun rin yun. Kung nakikita nyo rito, ito yun, mesh display. Yung harden edge, soften edge, yan. So, pindutin ba natin soften edge? Yun. Kaya naging ganyan, yung mga itim-itim kasi kulang siya sa edges. So, kapag ginawa natin to, dinamihan natin, tapos, tsaka tayo nag-mesh display, soften edge, halos wala na nangyari. Kasi soft na yung edge kasi nag-subdivide tayo. So, ganun lang yan. So, mapunta muna tayo sa Windows kung tumalon. Ito yung mga workspaces, pakita natin. Maya Classic, yung normal, yung meron ditong time bar, parang animation yan, more on animation. Tapos, modeling standard, yung madalas na ginagamit. Sculpting, pwede ka rin mag-sculpt dito. Modeling expert, kabisado mo na lahat eh. So, ito na lang makikita mo kasi kabisado mo na lahat. Post-sculpting. Yan, pag meron tayong character, UV editing, ito yung pinapaliwanag ko na kailangan kasi tulad ng sinabi ko, ito, 3D siya. Pero, natatranslate siya into a 2D view sa pamamagitan ng UV editor kasi kailangan tong UV editor kapag maglalagay ka ng mga texture. Kasi yung mga texture is 2D. 3D to eh. So, paano natin lalagyan ng kulay? Kailangan yung 3D, gagawin natin 2D. So, paano yun? Ito yun, yung mga faces. Ayan, yung mga faces, mga edges, mga vertices. Naging nasa 2D view na siya. Tapos, kung magkukulay man tayo dito, ang dating paraan ng pagte-texture ay Photoshop. Dito yun. So, natin, pwede nating image, tapos create PSD. Alam mo, PSD. Photoshop yun. So, create PSD necro, UV snapshot, ganyan. Tapos, ngayon, meron tayo substance fader at iba pang mga pangkulay o pang texture na napag-iwanan na ng panahon yung Photoshop. So, ayan. Ayun yung UV. Kapunta na tayo sa iba. Yung XGen, pang-generate yan ng kung ano-anong cool na bagay, pang FX. Ganun rin dito sa isa pang XGen. Rigging, dito naman yung sa mga karakter. Yung mga buto. Tulad nito. Yan o, create joints. Yung mga joints para siyang buto. So, yun yung gagalaw-galawin mo kapag mag-a-animate ka. Ito namang animation. Dito na tayo mapupunta. Makikita natin yung mga slider, mga dapat pwede natin gawin dito. Yan yung mga playbacks. Kung mabilis ba o mabagal. Kung ano, audio, key, playback. Nag-iiba rin to ah. Itong mga nandito. Kung ano man yung workspace na ginagamit natin. So, rendering standard, ang kadalasan ginagamit na renderer dito is yung Hypershade. Ayan, o kaya yung Arnold. Arnold pala, yung Hypershade kasi iba yun. So, ito, rendering expert, yung mask, tsaka motion graphics, tsaka bike. Tama na kasi mga effects na yan eh. Hindi naman tayo nakafocus dyan. So, dito tayo nakafocus sa modeling standard. So, ito naman yung mga general editors. Yan, yung attribute editor, channel box yan. Yung iba nandito, yung iba wala. Yan, hindi na kailangan isa-isahin yan. Modeling toolkit, ito, modeling toolkit. Kailangan natin yan. Ano ba? Yung paint effects para yun sa mga texture. Pwede ka rin mag-paint dito ng textures kaso mas okay sa ibang software. UV editor, na-discuss ko na kanina.
animations, yan, rendering, ito, relationship editors, para to sa mga buto, yung kanina, yung mga IK, tungkol doon sa mga joints. Yung UI elements yan, makikita natin. Wala yung time slider tsaka range slider kasi para yun sa animation. Preferences, hotkey editor, yan. Pwede natin palitan yung color, hotkey, preferences, settings, mga plugins. Tapos yung outliner para siyang hierarchy, yung node editor, pwede kang gumamit dito, node based. Tapos yung play blast, para lang siyang renderer, para lang siyang Arnold. So, eto na yung mga boolean operations tulad ng union, difference, at intersection. Gawin natin mabilisan. Ito. Yan. So, try natin yung union. Ano nangyari? Nagkadikit silang dalawa. So, bali isa na siya. So, ito, kahit i-delete ko pa tong dalawa, isa na siya. Isa na siya. Ang nasa loob na ito, yung transform. Yan, pwede natin i-delete yan. Kaso ba't nawawala? Hindi ko alam ba't nawawala eh. Pero pwede kasing i-delete yan. Hindi ko lang alam bakit ayaw na. So yan, kasi kapag minove na natin to, isa na siya. So hindi na natin pwedeng i-select, ito. Kasi kanina dalawang sinelect ko, di ba? Ngayon naging isa na lang siya. So dapat, pwede nang i-delete tong mga tong groups na to. Pero kaya siguro hindi pwedeng i-delete kasi nandun yung transform information ng attributes na kailangan. Para ano, kasi kung i-delete ko man yan, mawawala yung XYZ values niya sa 3D viewport natin. At di natin siya makikita, bang mawawala na lang siya. So yun, pwede natin itong i-delete. Ngayon try naman natin yung difference. Nabutas. Ganun lang yung difference, parang nabubutas siya. Tapos last na yung intersection. Kung ano yung parang pinagkakadikitan nila, yun yung matitira. So yun yung nangyari. So yun yung pinakaunang natutunan ko sa Blender. Tapos ano pa yung pinaka natutunan ko sa Blender na dapat yung malaman? Combine, separate, para naman to sa dito, sa hierarchy. Yung conform, magdidikit sa gitna. Yung fill hole, kung mayroong mga butas, magkakaroon siya ng parang face para ma-abdan yung butas. Yung reduce, kasi merong merong dito, ganito. Merong smooth. Ibig sabihin ng smooth, dadami yung faces. Ano naman to? Merong reduce. Diba? Kukunti yung faces. So, ano pa yung meron natin pwedeng gawin? Yung remesh tsaka retopologize. Napaliwanag ko na rin sa 3D additional information ko. Triangulate kasi lahat yan square. Pwede natin i-trace. Tapos, pag nag-export ka, magiging trace talaga yon. Tapos, mirror. Pwede tayo gumamit ng mirror, transfer attributes, at kung ano-ano pa. Pwede tayo mag-clean up kung merong mga double o triple na mga vertices na magkakapatong. Yon. Edit mesh. Ayan, pwede tayo mag-add ng divisions kung ayaw natin i-smooth. Kasi pwede tayo mag-add ng maraming faces nang hindi nagagalaw. So, ano ba yung mga sinasabi ko? Sample na lang. Ito. Kapag nagparami tayo ng mga faces, magiging ganito eh. Magiging ganito. Pero, kapag ginamit natin yung display, yung add divisions, nagkaroon ng divisions, ganun lang. Yan naman yung mga add divisions para hindi na natin kailangang smooth. So, pwede tayo mag-bevel. Itong mga, hindi lahat ng mga operations dito ay nandun sa Blender. So, parang kinailangan ko na rin to aralin. So, bevel, makikita nyo, magiging magiging rough yung mga kumbaga, kung ano siya, di ba yung edge niya matigas, nakaganto, parang rectangle. Ngayon, nakikita nyo, paano nagagawa yung mga circle, paano na-soften yung mga edges. Dito na papasok yung bevel. So, yan, pwede tayo mag-iba ng mga values. Tulad nyan, makikita nyo yung pagkakaiba. Maglagay na segments. Kita nyo, nagiging kurba siya. Nagiging kurba. Tapos yung depth, pwede papasok o palabas.
So, yun. Hindi ko na i-discuss yung mga, ano, yung mga sobrang komplikadong mga, yung mga normal lang. Tulad ditong nasa modeling toolkit. Ito, yung combine, separate, di ba? Dito muna tayo sa combine, separate, smooth, tsaka boolean. Yan, yung mga boolean na-discuss ko na, yung smooth na-discuss ko na, combine tsaka separate para yun dito. Pwede natin pag-combine din itong dalawa o pwede natin i-separate. Okay. Ngayon, sunod na tayo sa components. Dito na tayo mapunta sa pinaka-paborito ko, yung extrude. So, ano itong ginagawa ko? Hold, right-click, tapos drag mo rito sa face. Yan. Punta na tayo sa face selection tools. Oh, paano yun? Mahirap naman yun. Ito, mapunta ka sa modeling toolkit. Pindutin mo dyan, object selection, vertex selection, edge selection, face selection, tsaka UV selection. So, kung nahihirapan kayo, dito na lang. So, ano yung hotkey para sa extrude? Control E. Extrude tayo. Ito lang ang extrude. Yan na yun. Pero, kung makikita nyo, kung bubutasan ko to. Yan. Yan yung nangyari sa extrude. Kumbaga, para siyang mag-e-extend. Para siyang magaganon. Mula rito, papaganon. Ma-extend siya. Hindi siya yung parang maduduplicate na ewan. Para siyang magkakaroon ng extension sa sarili ng katawan. Para siyang si Elastic Man. Ganon. Yung bevel, makikita nyo sa icon. Expands components into new faces. Para siyang makukurba talaga. Yung bridge, pagkukonikin mo yung dalawang kunwari ito. Butasan natin to. Ngayon, pagkukonikin natin ito, yan. Ang nakaselect ngayon is etong edge na yon, tsaka yung edge na yon yung nakaselect. Ngayon, butas So, pwede natin gawin yung fill hole kanina, pero pwede tayong mag-bridge. So, anong ginagawa ng bridge? Ayan. Ganun kasimple yung bridge. Mapupunan kung ano yung mga nakaselect na edges. So, add divisions, nasabi ko na kanina. Yung mga tools, ito na. Yung multicut, ayan, multicut. So, pwede tayong maglagay ng cuts dito, tapos dito. Enter. And left click, enter lang. So, kung gusto man natin lagyan ng edges, ito talaga yun. Multicut more on edges talaga siya. Yung target width, yan, try natin. Yan. Ganon. Ibig sabihin, para siyang tignan mo, na-delete. Na-delete yung isa pa. Nadi-delete o. Kumbaga, ang target width, etong edge na sineselect ko, pag dinrag ko rito sa susunod, magiging isa sila. Ganun kasimple target width. Ngayon, mapunta naman tayo sa connect. Connects the selected polygon components by inserting an edge between them. So, ano yan? Connect. Enter natin. So, ibig sabihin, yung connect, para lang siyang naglalagay ng edge loop. Ano yung tawag dito sa nakaselect? Tawag dyan, edge. Pero, loop kasi, napapalibutan niya yung buong model. So, yan. Yung quadro naman, para to sa mga retopologies. Kasi yung quadro, di natin pwedeng gawin. Bakit? Kasi, kailangan natin ng high poly model or maraming faces na model. So, ano yung maraming faces na model? Ito. Punta tayo sa select. Mag-add tayo ng maraming divisions. Ay, object mode muna tayo. Tapos, tsaka tayo mag-add ng division. Oops, sobra. Yan. Pag nag-i-scalp kayo, normal lang tong normal lang to. Kumbaga, pa nga normal yung million yung faces. Normal yun. Kasi, hindi mo maano yung detail. Makikita nyo mamaya, makikita nyo sa Zebras pag pinindot yung guide ko. So, yan yun. Ngayon, mapunta na tayo sa iba't ibang mga tools pa na nasa taas yung hindi ko pa na-cover. Yan. Yung extrude na sabi ko na, yung merge. Pag ma-merge sa center, kumbaga, hindi na kailangan lahat to isa-isahin Kasi, halos lahat ng nasa modeling toolkit, yun lang naman talaga ginagamit. Kaya ginawa yung modeling toolkit para mas madali. So, yung mesh tools, yan. Append to polygon, connect, create crease tool, create polygon, insert edge loop. Try natin tong insert edge loop. Insert edge loop. Ayaw niya. Okay, wag na lang. Insert edge loop.
Ganyan. Dati kasi, eto yan, papaliwanag ko. Dati kasi, kapag nag-i-insert ka ng edge loop, mano-mano. Ngayon, eto na yung paborito kong tool na ipapakita ko sa inyo, is yung multicut tool. Bakit? Dati, di ba, kailangan mong pindutin mo to, tapos insert edge tool, ganun. Insert edge loop. Hindi, ganito gagawin nyo. Pipindutin nyo shift tsaka control para mag-insert ng edge loop. Ano? Muna natin. Select natin. Yun. So, kapag hinuhold nyo yung control, mag-insert siya ng edge loop. Kapag hinuhold nyo yung shift, mag-insert pa rin siya ng edge loop kapag nakahold yung shift at control. Pero, pag ginalaw-galaw mo siya, hindi siya yung ako na bahala kung saan ko ilalagay. Kasi meron niya mga mga computation, mga math. Tulad nung nakikita nyo ng mga grid, dun sumusunod yun sa grid. Yan yung paborito kong tool, yung multicut. Yan yung palagi kong ginagamit, palagi. So, ito naman yung, papunta naman tayo rito sa iba. So, itong mga to, hindi na natin kailangan. Kasi, self-explanatory naman yung mga weights, tulad ng offset edge loop, paint reduce weights. Itong mga paint reduce mga weights na to, para to sa paggawa ng karakter. Kasi yung mga joints, kailangan pa ng weight painting para pag ginalaw mo yung joint, gaano kalakas yung puwersa na makukuha mo dun sa balat na yun. Pag ginalaw mo yung buto, gaano kalaki yung puwersa na mahahatak niya yung balat. Ganun yun. Yung quadro, tapos yung mga sculpting tools, yung mesh display, and average, conform, reverse, set to face, kung ano-ano pa man. Na hindi na to kailangan kasi kapag nag-export ka sa ibang software, para mababaliwala na to. So, para lang to sa Maya. Yan yung mga curves, surfaces, deform. Itong mga deform para to sa mga nerve surfaces So, ito yung mga UVs, generate, character generator, yan mga cache, Arnold, yung pang-render, tas yung help. So, halos lahat ng kailangan nyo malaman sa Maya, na-discuss ko na ngayon bago matapos. 22 minutes na kasi ito So, bago matapos maging 25, gagawa muna ako ng sample. So, ano itong ginawa ko? Ito yung nakikita nyo sa labas ng PLB na merong, sa baba nun, merong wood na kulay black na binalutan ng weave. Yun yung parang table. Tapos yung taas na to, ito yung glass. So, ano ba yung pangit tignan? Kasi, wala pang texture. So, yun na yun. Ngayon, mapunta tayo saglit sa UV, isang minuto lang. Ito yung UV niya. Ganito na lang. Sa UV editing. Makikita nyo yung UV. Ayan. Ganyan yun. So, mabilis ang UV. Meron naman dito automatic. Kasi hindi gumagana kasi sira pa yung software. So, kailangan pang i-reinstall. Pero, tuturo ko sa inyo yung dating paraan. Ito yung ginagawa sa Blender. Ito yung talagang tunay na paraan paano mag-UV. So, ano yun? Ito. Kapag nag-UV kasi, kailangan pang i-unfold. Kasi para pa siyang naka-cramp, para pa siyang naka-box, para pa siyang nasa loob ng box. Pag in-unfold mo, ayan, lalabas na siya. So, ito talaga siya. Ayan Ngayon,
kailangan mong hindi ko tuloy makakita rito Dali. Arrange and layout. Hindi ko makakita ron Ito. Naka-unfold na. Ngayon, ang kailangan niya, ma-layout. Ayan. So, ayan. Dahil hindi gumagana yung UV automatic, itong mga to, hindi pa gumagana ngayon. Kailangan pong re-install yung software. Pero, ito yung normal na paraan o kadalasang paraan na ginagamit. Paano mag-UV? Unfold mo, tapos ipapasok mo sa isang 1-to-1 box tapos lalagay mo sa Photoshop kung ano pa mang software. Tapos maglalagay ka ng dyan, kung ano-anong image na kapag nilagay mo yung wood image dyan o kaya yung checker image rito, makikita yun dito. So, example lang natin. Asan yung material? Blend. Asan yung blend dito? Gawin natin ibang kulay. Yan, kunwari, ganyan. Kaya siya nagaganyan kasi meron ditong pulang nakalagay na 2D image. So, ganun lang maglagay ng texture. So, hindi na natin di-discuss lahat kasi masyadong komplikado. Focus lang tayo sa modeling. So, mapunta na tayo sa iba pang mga softwares.